Magandang araw mga kaibigan. Ating subaybayan ang kwento ng buhay ni Bella Castillo, isang maganda at mahirap na babaeng na in love sa kanyang boss. Dahil sa utang na loob ay nagawa ni Bella magpanggap na girlfriend ng taong tumulong sa kanya. Walang iba kundi si Edward Alcantara, isang gwapo at mayaman na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya. Pero paano kung ang pagpapanggap ni Bella ay maging totoo? Paano kung na-inlove siya sa lalaki ng tuluyan kahit na alam niya na may mahal na itong iba? Magagawa niya kayang ipaglaban ang nararamdaman niya, lalo na't may pinirmahan siyang kontrata na bawal siyang ma-inlove sa lalaki. Ladies and gentlemen, thank you for visiting Amanpolo Island. I hope you enjoyed your visit here. Nakangiting sabi niya sa mga turistang nagbabakasyon sa Palawan. Isa siyang tourist guide ng mga dayuhang nagpupunta roon. Pabalik na sana siya nang tawagin siya ng boss nila. Bella! Oh sir, bakit po? Takang tanong niya. Ibalik mo na ang ninakaw mong kwintas kay Natalie. Galit na sabi nito sa kanya. Po? Ano po bang kwintas yan sir? Naguguluhang sabi niya. Huwag ka nang magmaang-maangan dyan, Bella. Ikaw lang ang kasama ko sa may kwarto. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Natalie sa kanya. Please Sir Greg, wala po akong ninanakaw na kahit na anuman. Sir, maniwala po kayo. Nagmamakaawang sabi niya rito. Sir Greg, kalkalin na lang po natin ang bag niya. Please, siya lang talaga ang hinala kong gustong makinabang sa kwintas ko. Umiiyak na sabi ni Natalie. Akin na ang bag mo, Bella, sabi ng boss nila at mabilis na kinuha ito mula sa kanya. Halos itapo na nito ang mga garnet na nakukuha mula sa loob ng bag niya. Sir, hindi po ako magnanakaw. Baka po nalimutan niya lang sa kung saan yung kwintas niya. Umiiyak din na sabi niya. Ano to, Bella? At itinaas nito ang kwintas na may pusong pendant. Sir, yan po yung kwintas ko, sabi ni Natalie. At tinignan siya ng masama at bigla itong tumakbo palapit sa kanya. At malakas siyang sinampal sa isang pisngi. Magnanakaw! Humagulgol na siya ng iyak. Hindi niya talaga alam kung paanong napunta sa bag niya ang kwintas na yun. Alam niyang may lihim na galit sa kanya si Natalie. Simula ngayon ay huwag ka nang pumasok, Bella. Tanggal ka na, sabi ni Sir Greg at iniwanan siya. Natalie, please alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang trabahong ito. Buti nga sa'yo, masyado ka kasing pabida. Paalam kaibigan, sabi pa ng babae at tumatawa habang naglalakad paalis. Napaupo siya sa buhangin habang umiiyak. Paano na sila ngayon? Siya lang ang inaasahan ng buong pamilya niya. Mga ilang minuto na siyang naroroon at umiiyak nang may biglang magsalita. Learn not to trust anybody because they will kill you at your back. Nang mag-angat siya ng paningin, ay bahagya pa siyang nasilaw dahil sa sikat ng araw. Inalok nito ang isang kamay nito sa kanya para itayo siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang itsura ng lalaki. Matangkad, maganda ang pangangatawan, base na rin sa damit nitong hakab-hakab sa katawan nito. Matangos na ilong, makapal na mga kilay, at malalapad na magkabilang mga panga. Parang hinugot ito sa isang foreign magazine. Salamat, sabi niya at ipinagpag ang damit na nalagyan ng mga buhangin. Pero hindi umimik ang lalaki at tinalikuran na siya. Wala na siyang magagawa. Kailangan niya nang maghanap ng ibang trabaho. Malungkot na naglakad siya sa silid na tinutuluyan nila ng mga kasamang tourist guide. Nag-impake na siya ng mga gamit. Naglalakad na siya sa daan nang may humintong sasakyan sa may harap niya. Nang ibaba nito ang bintana ng sasakyan ay nagulat siya. Ito yung lalaki kanina. Hop in, ihatid na kita sa sakayan. Papunta rin ako sa kabilang isla. Hindi na po, salamat na lang. Umiiling siya habang nakangiti ng bahagya. No, that's fine. Bumaba ito ng sasakyan at kinuha ang mga gamit niya at isinakay sa may sasakyan nito. Naisip niyang makakatipid din naman siya ng pamasahe kung sasabay siya rito.
Hindi naman siguro siya gagawa nito ng masama. Sa itsura nito at sa itsura niyang napakasimple, ay aarte pa ba siya? Nang makaupo sa tabi nito ay pinaandar na nito ang sasakyan. "What's your name?" tanong nito pero nakatingin sa may daan. "Bella po." "How old are you?" 24 po." "Anong tinapos mo?" Nang hindi siya sumagot ay nilingon siya nito. "I just want to know." Umiling siya. "Hanggang first year college lang po ako. Sa hirap ng buhay ay hindi na ako napaaral ng mga magulang ko." Mapait na ngiti niya. Hindi na ito muling nagtanong at nagsalita pagkatapos noon. Habang bumibiyahe ay napatingin si Bella sa labas ng bintana. Naisip niya ang mga kapatid niya at magulang. Nakikita niya ang mga itsura ng mga ito kapag nakita siya. Masaya ang mga ito lalo na kapag umuuwi siya dahil may mga bitbit siyang mga pasalubong. Pero sa pag-uwi niya ay wala siyang kahit na anumang dala kung hindi ang masamang balita na wala na siyang trabaho. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. "Use this." Sabay abot ng lalaki sa kanya ng isang puting panyo. Agad naman niya itong kinuha at nagpasalamat. Ang bango, sa isip-isip niya. "Pasensya na po kayo. Hindi ko lang maiwasang malungkot dahil sa hirap ng buhay ay ngayon pa ako nawala ng trabaho. Have you been to Manila before?" Kumunot ang noong umiling si Bella. "Marunong ka naman sigurong maglinis at magluto, hindi ba?" Dagdag na tanong ng gwapong lalaki. Tumango siya. "Work for me then. I'll bring you there. Tritriplihin ko ang sweldo mo," sabi ng lalaki. Hindi na nag-isip pa si Bella. Handa siyang gawin ang lahat para lang sa pamilya niya. Imbis na umuwi sa kanila, ay nandito sila ngayon sa airport pabalik ng Maynila. Hindi naman siguro ito masamang tao. Bahala na. First time niyang makasakay ng eroplano at talaga ng una ay natakot siya. Napapikit pa siya ng mariin at napakapit sa upuan nang unti-unting lumilipad ito. Sa labas ng airport ay sinalubong sila ng isang lalaki at may ibinigay na susi ng kotse. Mag-aalas 6 na ng gabi nang makarating sila sa bahay nito. Gusto niyang malula sa ganda at laki ng bahay nito. Mamahalin, may sinasabi sa lipunan. "Magpahinga ka na muna, bukas na tayo mag-usap. Doon ang magiging kwarto mo." Ani ng gwapong lalaki at itinuro ang isang kwarto. Agad din siyang nakatulog sa pagod at sa dami ng nangyari. Hindi niya alam na makakadating siya ng Maynila. "Lord, kayo na po ang bahala sa akin dito. Amen." Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Hindi naman siya ganoon ka-ignorante at alam naman niyang gamitin ang mga garnet doon, kaya nagluto na siya ng agahan. Saktong tapos na siyang magluto nang lumabas ito sa kwarto. "Ito? Teka, ano nga bang pangalan niya? Anak ka ng... Talaga naman, Bella, oh. Sumama ka na lahat-lahat pero hindi mo pa rin alam ang pangalan niya? What's wrong?" Tanong ng gwapong lalaki sa kanya nang makita siguro nitong nakakunot ang noo niya. "Ano kasi... Come on, what's bothering you?" Nag-aalalang tanong nito. "Hindi ko pa kasi alam ang pangalan mo." "Oh, I almost forgot." Ngiti nito. "I'm Edward Alcantara III." Sabay lahad ng isang kamay ng lalaki sa kanya. Medyo nahihiya pa siya nang tanggapin niya ito. Parang ang awkward lang ng dating. You already cook?" Tanong nito habang nakatingin sa may lamesa. "Oo, pasensya ka na kung pinakialaman ko na ang kusina mo," sabi ni Bella habang nakatungo. "No, that's okay. Let's eat. Then we will talk after." Pagkatapos ay umupo na ito sa harapan ng hapagkainan. Nang magsimula silang kumain, ay halos hindi niya manguya ang kinakain niya dahil nahihiya siya rito. Isa pa ay talagang nakaka-intimidate ang kagwapuhan nito. Pagkatapos kumain ay niyaya na siya nito sa may sala. "I know this way is too fast for you, but I want to help. Gusto mo bang kumita ng malaki?" Seryosong tanong ni Edward sa kanya at tumango agad siya. "Mapagkakatiwalaan ka ba?"
Seryosong tanong nito. Yes sir, agad siyang tumango. I want this to be our secret. I am the owner of a huge drug laboratory here in the Philippines. Ang kailangan mo lang gawin ay magpuslit ng mga ito sa ibang bansa. Kaya mo ba? Seryoso ang mga mata nito habang nakatutok sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at napatayo. Sorry sir, pero marangal na trabaho po ang hanap ko. Aalis na lang po ako. Akmang aalis na si Bella nang biglang tumawa ng malakas si Edward. Napakunot ang noo niya. Ano pong nakakatawa? I'm just kidding. I just want you to be comfortable with me. Pero natakot yata kita. Nakangiti pa rin na sabi nito sa kanya. Hindi siya natawa rito. Ikaw ba naman ang biruin ng ganoon? Nang makita siguro nitong seryoso siya, ay tumikhi muna ito bago muling nagsalita. Sorry, seriously, I really want to help you out. Since nakatungtong ka naman ng college, work in my company as my new assistant secretary. Madali lang naman yun. Pagkatapos ay tulungan mo ako rito sa mga gawaing bahay. Linis at luto lang. Are you okay with that? Nang hindi siya umimik ay nagsalita ulit ito. 30,000 a month. Seryoso na ba yan sir? Paninigurong tanong ni Bella. Dahil baka kasi pinagtitripa na naman siya nito. Yes, sorry. I'm serious at this time. Seryosong sabi nito. Sino ba siya para tumanggi? Napakalaki niyon kumpara sa kinikita niya sa Amanpolo. Tell me how much do you need? Naku sir, napakalaki na po niyan para sa akin. So, it's a yes? Tumango siya. Here, I have a contract for you to sign in. Sabay abot sa kanya ng isang folder. Wow, hindi naman siya ganoon kahanda no? At biglang napangiti. 1-year contract pala iyon. Pero may isang bagay na nakasulat ang pumukaw sa kanya. Please do not fall in love with me. Agad siyang napatingin dito. Paano kung ma-inlove ako sa iyo sir? Out of nowhere ay biglang natanong niya. Curious lang siya kung bakit nakalagay iyon sa kontrata. Ano kaya ang isasagot ni Edward sa tanong ni Bella? Abangan natin sa susunod na kabanata.